Magandang gabi mga kaibigan. Paparating na ang ating paborito at matagal nang inaasahang pagdiriwang ng bagong taon at para mapaghandaan natin ito ng maayos, kailangan nating ihanda ang ating mga tiyan para sa pagkain, para sa mga salad, para sa iba't ibang pagkain na may mayonnaise. Kailangan din nating maranasan ang maraming bagay kasama ninyo. Kaya, ano ang gagawin natin upang mabilis na maayos ang ating tiyan para sa bagong taon, pumayat para sa party ng kumpanya, sumayaw ng kaunti, at pagkatapos ay maging mataba na ulit, kumbaga? Hindi naman sobrang taba, kumbaga magkaroon ng mga bilbil ulit, pwede na tayong mag-relax hanggang sa tag-init. Sa kasalukuyan, mayroon pa tayong natitirang 2 linggo. Pwedeng mapaaga ang party ng kumpanya. Ang ilan ay maaaring mayroon nito. Sa madaling salita, kailangan mong pumasok sa bagong taon na gwapo, pagkatapos ay maaari kang mag-relax, kumain ng mga salad, bumigat ng 10 kilo sa loob ng 10 araw, at pagkatapos ay mayroon kang oras hanggang sa tag-init. Ang layunin natin ngayon ay maayos na ayusin ang ating sarili. Palitin ang tiyan para sa bagong taon. At sino ang mga gwapo na papasok sa taon? Tiger? Tanuki? Anong taon ba ngayon? Tupa? Sa madaling salita, pumasok ng maayos sa taong ito na may maliit na tiyan. Ilagay sa komento kung anong taon ngayon. Manok ba ito o usa? Sa pagkakataong ito, baka water rabbit ito. Narito na tayo, mga hayop ang mga ito. Ang ilan ay may ganitong uri ng tiyan, mayroon ding may mas malaki pa, at mayroon ding mas maliit, may mga cube na nasa ilalim ng isang layer ng taba, meron ding ilan na walang cubes, meron ding walang taba. Sa pangkalahatan, walang layers sa tiyan. Kaya paano natin ito mapapaliit? Manood ka. Mayroon na isang lihim na paraan para magkaroon ng ganoong tiyan, kahit na may taba doon, upang mahila ito. Hindi nga lang pang matagalan, mahihila ito. May mga taong mas malungkot, karaniwang sila ang mas matataba. Mga payat pero malaki ang tiyan, naglabasan ng mga cubes sa kanila. Ang mga cubes ay lumalabas sa ganitong direksyon. At mas lumalabas at nakikita kaysa sa lahat. Sa mga taong pinakamalulungkot, malinaw na bagay, mataba ka. May malaki kang tiyan ka kahit napayat ka. And pro cubes, ano ito ay ang tiyan? Lumalabas na ganyan. Magiging masaya ka ba pagkatapos nito? Hindi. Anong gagawin natin? Sa kanila, bakit ganito? Simulan natin sa kanila muna. Alam natin na siya ito. Tulad niya na hindi masaya sa mga bagay-bagay. Walang kabuluhan ang mga nakaraang taon. Kinuha na nila ang bagong taon. Pero buhay pa rin naman tulad ko. Sumasayaw pa rin. May kalamnan tayo rito. Tuwid ang tiyan, ang mga kalamnan sa tiyan. May mga kalamnan tayo sa likod dito. Quadriceps na kalamnan, lumbar na kalamnan, at ang spine flexor. Ang mga kalamnang ito ay naging maikli sa kanya. At ang rectus abdominis na kalamnan, bagaman sapat ang lakas. Kahit na walang taba sa loob ng tiyan, walang taba sa labas. Ngunit hindi ito kasing lakas ng mga kalamnang ito, ang mga spine flexor. At ang pelvis, gaya ng nakikita mo, ay nagbago ng posisyon. Gumalaw ito at napunta sa ganitong posisyon. Ito ay purong schematic, ngunit malapit sa katotohanan. Nagbago at naging ganito. Ibig sabihin, gumalaw siya ng ganito, ang tinatawag na pelvic rotation. Gumalaw ito ng pakanan. Nawawala ang buhay sa ganitong paraan. Ano ang gagawin? Kailangang i-relax ang mga kalamnang ito at paliitin ng kaunti ang baywang. Kahit na nagsasanay ang isang tao, humahaba pa rin ang mga kalamnan. Kailangan itong paikliin at pahabain naman ang likod. Ayan! Ang pangalawang paraan. Halos magkapareho ang mga ito. Mas madali lang ito ng kaunti. Medyo mas komplikado ito rito. Ang pangalawang paraan, ito ay para sa mga may malaking tiyan. Ganito iyon at ang paraan upang gawin ito sa tamang oras. Para sa mga okasyon, halimbawa, itiklop, para maisuot ang Amerikana na damit pangkasal, magsayaw at pagkatapos ay mahubad ito. Para hindi masira ang mga butones ng damit at maayos na magkasya ito para kapag umupo ka, hindi masisira ang tupi sa likod. Kaya, ang unang paraan muna ang gagawin natin. Paano makakatulong ito? Mas napapabayaan ang mga ito. Ang ganda ng mga taong ito, kumpara sa mga medyo mataba na hinayaan nilang lumaki ang kanilang tiyan. At patuloy silang nag-iensayo at naghihirap dahil ang nakakurba ang kanilang likod. Nakakurba ang taz. Sa pangkalahatan, hindi nila alam kung anong gagawin. Depresyon, iniisip nila na itigil na kaya ang pag-iensayo. Iniisip nila, sige, mag-iensayo ako hanggang bagong taon.
Tingnan natin, gagawin natin ito para magpatuloy. Sa iyong pag-iensayo, kunin ang iyong bola sa isang kamay at ilagay sa pagitan ng iyong balakang at pader. Ganito mo ito ilalagay. Ilagay mo ng ganito. Dito, maaari mong makita ang tamang pwesto. Dito mismo, wala ito sa may vertebrae. May dalawang malalaking kalamnan. Humihiga ka gamit ang mga ito at maaaring ito ang tamang pwesto. Maaaring ito ay pwesto na may tensyon. Kapag nakita ko na ang tamang pwesto, hihinto ako at didiinan ito. Ganito ang daloy ng minuto kung ito ang pwestong may tensyon. Pagkatapos ay gagalaw ako. Gagalaw ako papuntang kanan at kaliwa para ma-relax ang bahaging ito. Kung ito ang unang beses mong gagawin, maaaring medyo masakit ito. Na-exercise ko na ang lahat lalo na ang kalamnan sa spine. At ngayon ang pinaka-importante, dito sa kwadradong kalamnan sa ibabang bahagi ng likod. Itim ito dahil ito ang sanhi ng iyong pananakit. Para ma-relax ito, ganito ang gagawin mo. Kailangan mong ilagay ang bola direkta sa pagitan ng balakang at tadyang. Ganun pa rin ang gagawin pero hindi mo na kailangang ibahin ang pwesto. Ilalagay mo lang ito dito. Isang beses lang at yun tayo. Pagkatapos ay maghintay ka ng ganito. Pero maaring kailanganin mong tagalan ito. Maaring maging napakatagal nito. Tumayo ka sa loob ng ilang minuto gaya nito. Kakailanganin mong tumayo hanggang sa maramdaman mong nag-relax na ang kalamnan. Ramdamin mo ang pag-relax na ito. At kung wala kang maramdamang kahit ano, manatili ka sa ganitong posisyon sa loob ng 2 o 3 minuto. Tumingin ka sa labas, bintana o kahit saan tulad ng ganito. Mag-isip ka ng isang bagay na kahit ano, maganda man o masama, hindi nito maapektuhan ang pag-relax ng iyong kalamnan. Tumayo ka lang at maaari kang magmuni-muni. Hindi mahalaga kung ano ang gagawin mo. Ulitin ito sa kabilang panig, sa parehong punto na hindi komportabling tingnan. Dahil makikita mo, kailangan mong i-rotate ang iyong ulo. Hanapin mo ang iba pang punto, halimbawa, tumingin ka sa telebisyon, tumingin ka dito at doon, at sa radyo. Libangin mo ang sarili mo. Ito ang unang bahagi. Ngayon ang pangalawa. Ang pinakakawili-wiling bahagi. Mas lihim. Hindi ko pa ito nasasabi sa iba, maliban sa inyo. At hindi ko na ito sasabihin sa iba pa. Tanging ikaw lang ang makakaalam. Ito na ang gagawin natin ngayon para maiangat ang tiyan papunta roon. Ito ang makakatulong sa kanya, sa matabang ito, at sa mga atleta pero iniisip din nila yung mga kasama nilang pumapasok. Halimbawa, iniisip nila na ikaw, kumakain ka mag-isa sa isang mesa, masasaktan siya. Mayroon siyang fitness diet at ikaw, kumakain ka ng almusal. Saan makukuha ang ganitong unan? Hindi mo kailangang hanapin ito ngayon kung saan mabibili. Walang pagkakaiba, maaari kang kumuha ng anumang unan, anumang damit tulad nito, irolyo ito dito. Walang tiyak na mga kinakailangan para rito. Ngayon ay kailangan mong humiga. Kailangan mong humiga sa ibabaw nito. Kailangan mong humiga sa paraan na ang iyong puwitan o ang bahagi kung nasaan ang iyong puwitan sa iyong palagay ay dapat na nasa ibabaw ng unan na ito. Ngunit sa ganitong sitwasyon, mahalaga ito. Kailangan mong bumangon muli sa ganitong sitwasyon. Tingnan mo, ito ang lugar kung nasaan ang iyong mga vertebrae. Oo, hawakan ito, damahin kung nasaan sila, kung kaya mo silang hawakan. Tansyahin mo kung saan sa tingin mo sila nandoon. Hayaan silang naroon sa bahagyang itaas ng puwitan, medyo mas mababa sa tadyang, para nasa ibabaw ng una ng iyong puwitan, at ang pinakamababang lumbar vertebrae, 5, ibig sabihin ay kailangan mong tipunin. At 4, hindi sila dapat nakahiga. At ngayon, ang gagawin mo, nasa itaas mo sila. Maaari mong pakiramdaman sila ng iyong kamay. At ngayon ay subukan mong ibaba sila, i-stretch papunta sa sahig, i-stretch ang mga ito. Kung hindi mo ito nagawa, bahagyang alisin ang unan at i-stretch papunta sa sahig at sa puntong ito, magsisimulang bahagyang tumaas ang iyong mga binti, mag-bend. Normal lang ito, huwag kang matakot, walang nasira, dapat itong maging ganito.
Aangat sila ng ganito at sa puntong ito, maaari mong ilagay ang iyong mga kamay sa iyong tiyan at magugulat ka kung gaano ito katigas na hindi mo pa kailanman naranasan sa buhay mo. Lalo na ang ibabang bahagi, hindi ito kailanman naging sobrang tigas sa buong buhay mo. Siguro kapag nagbubuntis, ganito ito katigas. Hindi ako sigurado, hindi ko masasabi ng eksakto, ngunit matigas ito, lalo na sa ibabang bahagi ng tiyan. Kung hindi mo pa nagawa ng ehersisyong ito at hindi mo pa ito nasubukan, hindi mo pa nararanasan ang ganitong uri ng tensyon sa buhay mo, ngayon mo lang mararamdaman. Sa mga komento, salamat. Huwag mong sabihin kung gaano kasaya ang pakiramdam ko. At tornado, Tony ang gagawin mo. Naiangat mo na ang inyong mga vertebrae, ang ika-4 at ika-5 na lumbar, at muli itong ibalik. Matapang at hindi nagpapadistract, muling iangat ang mga ito ng may kumpiyansa. Ito ang pangunahing gagawin. Ang ilan sa inyo ay maaring hindi magawa ito. Hindi sila makakagalaw. Sa makatuwid, i-bend ang iyong binti dahil mahina ang kalamnan, lahat ay iikli sa unang pagkakataon na gawin mo ito. At habang nakabent din ang mga binti, pinababa ang mga ito at stretch ang ika-5 lumbar papunta sa sahig. Bahagyang idikit sa sahig at itaas. Itaas ito muli, stretch, at gawin ito ng 10 beses. Ginawa natin, magpahinga tayo at gagawin natin ito ng 10 beses. Pagkatapos ay magpapahinga tayo ulit. Pagkatapos ay gagawin natin ulit ng 10 beses. At sa huli, ibaba natin ang lumbar. Pumili ng posisyon na kung saan ay maaabot mo ang mga vertebrae na ito hanggang sa sahig o halos maabot mo ito. Pero habang ginagawa mo ito, nahihirapan ka. Ibig sabihin, kailangan mong i-bend ang mga binti o ituwid ang mga ito kung ikaw ay may ganap na kumpiyansa sa iyong sarili. Maiintindihan nila ito. Rinse sa huli ng pahinga, ilagay ito at panatilihin. Mananatili tayo ng ganito sa loob ng 30 segundo. Maaari mong bilangin ang mga segundo. Maaari mong magawa ito sa loob ng 30 segundo. Nagtagal tayo sa halos parehong oras. Panatilihin kung masakit ang likod mo. Ipaliwanag pagkatapos ng ehersisyong ito. Ang 73% nito ay nagaganap sa buong ehersisyo. Eto na mga kaibigan, eto yon. Ngayon, handa na kayo para sa bagong taon. Muli, binabati ko kayo sa parating na bagong taon. Para sa mga darating na pagdiriwang, hanggang sa ating susunod na pagkikita, mag-like at mag-iwan kayo ng komento. Magpakasaya sa sports. Tulungan ang inyong mga magulang. Magkita-kita tayo bago ang bagong taon, magkikita pa tayo ng ilang beses, susuriin ko kung ano ang ginawa ninyo, tara na. Panoorin.